Maayong hapon na itong tanan. Maayong hapon. Naana ka karon sa session 3, no? Sa atong Christian Life program. Entitled Repentance and Faith. Mo na giingon ganina ni Sister Rosana, no? Sister San. Let's start our talk with a proclamation from Jesus kay mao ni basis sa atong topic. Repentance. Gana. Ato ning basahon ha, dungan pagtanan. Mao ni ang basis gyud mo sa ato ang topic karon. From Mark chapter 1 verses 14 to 15. Kita tanan ha. After John had been arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, ato po ni siyang basahon sa Binisaya. Kaso nalay mo basa, no? Gikan sa basahon ni San Marcos. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari ang Dios. Busa, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug tuuhi ninyo ang maayong balita. Mao na ihubad sa Binisaya nga Bible nato, no? Mark chapter 1 verses 14 to 15. Hinulsuli og tuuhi. Pag hinulsul og pagtuo, mao to'y gi-mention, di ba? Repentance and faith. Kung nakabatikod mo ang paghubad sa pulong na repentance, pag hinulsul, no? Mahimo man unta pod nga pagbasol, di ba? Parihara nang duha, no? Parihara. Pero ang kanang pagbasol mura kung taphaw ra kay for example lang, no, kung kita na atay nabuhat, no, nga sayo unya kuan kanang wa nato tuyo na sayo ko da nagbasol ko adto, di ka maingon naghinulsol ko adto. Lahi na siya kalahian, di ba? Kay kuan kanang ang paghinulsol murag mas bugat ang atong sa, no? Unya nanginahanglan nga hinugtukan gyud nato. Unya napo tay buhaton nga aksyon. Mao na ang paghinulsol. So mao ni ang atong topic karon, paghinulsol o pagtuo. Nakadungog naman ta mahitungod sa gugma sa Dios, di ba? Mao man ganito ganina gid-discuss dito no ni Sister Jane. Ug unsa ang nabuhat ni Jesus alang kanato. Ang tubag nato sa iyang kaayo mao ang paghinulsol o pagtuo. Mao ni siya ang gitawag nato double action response to God's love. Double action, no? Kay dili mahimo nga wa ang usa kinahanglan magdungan na sila duha. Magkuyog yun. Kung for example, no, kita dako kay pagtuo sa Dios. Pero makasa gani ta, di gyud ta ka mao maghinulsol, di ba? Di mahimo. Kuyog yun ang duha. Unya, og balihon sa nato, kung makasa gani ta, maghinulsol ta dayon, pero wa tay pagtuo sa Dios. Okay ba? Di gihapon, no? So, kinahanglan gyud na silang duha magbuyog. Faith and repentance are inseparable. Inseparable. So, repentance, what does it mean? Ang repentance o paghinulsol gikan sa pinulungang Griego. It's a Greek word, no? Metanoia, which means change, a change of mind. Ang pag-usab sa atong panghuna-huna. Dili lang ni siya simple nga pagkumpisal sa atong mga sala, kung dili
pag-usab gyud sa direksyon sa atong kinabuhi. Mao nay meaning sa repentance. Usbon nato ang atong kinabuhi. Tarungon nato ang atong kinabuhi. Repentance is not being sorry for our sins because we are afraid of the consequence. No? Example, no, dili man ta mangawat kay mahadlok man ta nga mapreso, di ba? Mahadlok po ta nga maimpirno, ikamatay nato. Munang dili ta mubuhat anang mga dautan gyud kaayo, di ba? Ang akto sa paghinulsol, inikumpisal nato sa pari, kakuan mo na ay akto sa paghinulsol, no? Act of contrition. Nabahin na siya sa duha, na ay proper o improper act of contrition. Ang improper, kanang maingon ta, I'm sorry for my sins because I dread the loss of heaven and the pains of hell. Sa ato pa, naghinulsol ko sa akong mga sala, kay nahadlok ko, nga dili malangit, nahadlok ko nga maimpierno. Mo na siyang improper act of contrition, pero part na siya sa atong act of contrition. Ang proper mo inig-ingon nato nga, I'm sorry for all my sins because you are all good and deserving of all my love. Mauna siya ang proper. Sa ato pa, naghinulsol ko kay maayo ka kaayo ug ako nahigugma nimo. Diba? Nahigugma ta sa Dios. Mauna na ang maghinulsol ta. Mauna siya ang proper act of contrition. Dili nato libugon ang atong kagalingon. Naghinulsol ba ta kay nakapasakit ta sa Dios o tungod sa kahadlok sa mahitabo nato, sa consequence of our sins. Mao ba na no? We should not confuse sorrow for sin with sorrow for the consequence of sin. Maghinulsol ta sa sala tungod sa atong gugma sa Dios. Kung naagit ta sa tarong ba, mao gyud ay atong reasoning, no? Mao gyud na siya. So next. Repentance is turning away from evil. Ang pagtalikod sa pagpakasala. No, ang pagtalikod sa pagpakasala mo na siya ang repentance. Apil na ani ang pagtalikod sa atong double-mindedness o lukewarmness. Nakasabot ba mo kung unsa ang double-minded o lukewarm? Sige, next. Kining double-minded. Sa diksyonaryo, mauni ang gisuwat, no? Ako gibasa sa dictionary, ako gi-research. Undecided, unsure. Doing the right thing for the wrong reason, no? For the reward or alon dili ta makasab-an. Mauna na ay kuan dito, undecided, unsure. Unya, ang laing meaning unsettled, undetermined, having a different mind at a different time. Example. Kung duda kita yung madunggan nga mosulti og dautan bahin sa usa ka tawo, unsa may atong maingon ana? Di ba makaingon ta nga libakira man to siya kay sulti siya dautan, di ba? About another person mo na chismosa, libakira, ana. Pero kung kita ang gasulti sa about sa lain, no? O something sa nga kuan kanang makadaot ang atong ingnon na isulti malako sa tinuod mo na double-minded. Kung lain, di ba kira, kung ikaw nagsulti lang kas tinuod, di ba? Double-minded nang ana. Lahi ang atong standard sa atong kagalingon ug ang atong standard sa ubang tao. No, so napay laing definition sa double-minded. Vowing belief but our action says otherwise. Dishonest, lacking in conviction, dili mo tug-an sa tinuod kay mahadlok mo tindog sa kamatuoran. Mao na ang kuan another kanang definition sa double-minded. Example, no? Ang atong mga anak, gitudloan nato sila, di ba, nga dili mamakak.
No, masuko gyud ang mamakak ang atong anak, labi na mamakak diri nato, di ba? Masuko gyud ta. Pero usahay na ihigayon nga, for example lang niya nga nainitok-tok sa atong puntahan nga atong giutangan nya wa patay kabayad. Nanay gatuk-tok dito kay bawo na ta. Dong ato adong inawa ko dinhi. Di ba? Gitudlo makata nga di mamakak. Nya nganong ato namang gitudloan hinoon pagpamakak. No? So kita na anay kuan kanang mo nay double-minded. Double-minded. Kung ang lain ato ang mga anak nato tuluan nato nga na ayaw gyud pamakak ha. Pero kita'y gatod nila pamakak kung maipit ta. No, so that's being double-minded. Ang lukewarm na sa lukewarm person is passive and indifferent. Kanang way paki ba? Lacking in conviction, indifferent, way pakialam. No? Another meaning is like someone who is double-minded, obeying only part of God's will, not the full will of God. Yung ana ang mga lukewarm. Kitang mga Kristiyanos, example ni ha, maningkamot gyud ta nga dili makalapas sa sugo sa Dios, di ba? Musimba matag Domingo, dili nato tumban ang dignidad sa laing tao. No? Apan kung dunay nanginahanglan nga silingan, manghinan-aw lang ta. Mingon gyud ta nga ay pareho lang tang tanan na ay problema, kanya-kanya na lang taaning solusyon. No, bisag na atay ikatabang, bisag gamay mo na siya lukewarm. Si Mother Teresa of Calcutta, kung nakailam mo niya, no? Kuan naman siya ron, Saint Teresa of Calcutta kaysa hindi naman siya santa. Din hatoy time sa India nga taga-India man na siya. Nakakita siya og kanang sa murang squatters area nila, naabot sila squatters area dito. Nakakita siya og usa ka kanang pamilya nga dito sa sud sa bahay nanghihilak ang mga anak kay way gikaon niya. Ang inahan murag kuan na lang kanang nilabad lang ang uni kay wa pud siya ikahatag. Pagkita ni Mother Teresa, dali-dali siya uli sa kumbento kay iyang gikuhaag na po ka kilo nga bugas. No, kay iyang ihatag dito nila. Nya pag-abot niya dito, gidawat dahil sa inahan na awa gani nakapasalamat niya dagan dayon kay kanang kinahanglan na lagi kaayo. Pero dugay man kaayo, wa pa manggikan-on ang mga bata, wa pa manggid sa kakita nga na lumagan na. So nahuwat siya kadugayan ni abot na ang inahan. Ang nahitabo dai niadto na siya sa silingan. Kay kibaw siyang labaw papud niya nga wa iyang gitunga. So no one is too poor nga dili gid siya makahatag. Despite nga gikinahanglan niya, nihatag pagid siya katunga sa iya. No? So mao na ang kuan, dili lukewarm. Ang mga lukewarm, ay naaman sa ko'y problema. Bahala na siya sa problema. Dili gusto ang Ginoo nga kita double-minded o lukewarm. Gusto sa Ginoo nga talikdan nato ang atong pagkamadudahon, pagkawalay pagkabana, no? O walay pagtagad sa atong mga Kristohanong katungdanan, no? Kay ba mo sa giingon sa Biblia about sa mga lukewarm o mga kuan, mga sa to double-minded? Now sa Revelation chapter 3 verses 15 to 16 miingon, nasayod ako sa gibuhat mo. Dili ka bugnaw ug dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayud o init ba hinoon. Apan tungod kay ikaw, init-init man lamang isuka ko ikaw. Sa English, I will
spit you out of my mouth. Kung nagiingon sa Biblia, ha? So, kana na amo na something nga kinahanglan nato paningkamutan nga dili ta maadto dito sa double-minded or dito sa lukewarm. No? Mo na giingon sa Biblia, I will spit you out of my mouth. Isuka ko ikaw. So next. Repentance means asking for God's forgiveness. No? Ang paghinulsol dili lang verbal nga pagpangayo o pasaylo sa Dios, isalikway gyud nato ang atong pagpakasala. Talikdan nato ang pagpakasala o desisyonan gyud nato nga dili na mo usab paghimo ani. For example, confess ta, no? Kinahanglan kana atong mga confession iguro man nato isulti sa pare, di ba? Nya ikaw man wa na makahimo lang gihapon ta ato atong gibuhat nga ato nang gikumpisal. Dili, we have to decide na dili na ta mabuhat anak. No, so next. Repentance is receiving the sacrament of reconciliation. As Catholics, kinahanglan gyud ta mo avail, no, sa sacrament sa reconciliation. Matuta sa pare for confession, no? Kinahanglan nato ikumpisal ang tanan natong mga sala sa pare. Kung for example, mahadlok mo maging face to face sa pare, pwede man mo kumpisal sa Redemptorist kasi itong first Wednesday. Every first Wednesday na may mass confession and mass absolution. No? So, dinha, no, dili man ta anak gyud sa pare, layo man ang pare. Pwede gyud ta musulti sa tanan natong sa, di ba? Ato gyud kumpisal anak na ang tanan natong sala. No matter how big ang atong sala, makumpisal na gyud nato, di ba? So ang kanang ubang mga pare, ingon nila na ay mass absolution, no? Ngayon sila na ikahuman ani mo face to face gihapon mo sa kuan sa pare. Sa Redemptorist dili. Kaya ang mga Redemptorist priest, gihatagan sila authority sa Vatican, dugay na kaayo nga pwede sila mo mass absolution. Unya kuan forgiven na ta sa atong mga sala. So muna akong recommendation kada first Wednesday na kuan sa una every after the mass na sila mass absolution. Karon sa buntag murag alas 9 sa buntag after the 9 o'clock mass o sa hapon after the 3 o'clock mass. Ash Wednesday yan. Every month. Kung Ash Wednesday after every mass. Ang kuan kanang during the Holy Week po, bisa Good Friday nag mass absolutions na sila. Mangumpisal na lang yun diha aron maka-start yun o kumpisal ikaw pwede na mag face to face o pare, di ba? Basta kay ang tanan akong kabuang sa itong kinabuhi ato nang ikumpisal. Diba ba mo nga din ay one time magod ka nang ni-attend ko anang mass absolution. Kaya pagkahuman sa mass absolution, niduol ko sa pari, ako gignan father, face to face ko ni mo unta. Siya, o sige, yes, akong gida dito sa kumpisal namin, o na sila yung kumpisalanan dito sa likod. Nilingkod siya dito, ako, bless me Father, for I have sinned, my last confession was, today, siya nitubag, siya, today, a while ago, I saw you. Ni ana ang pari, niya, Iko, Father, kanang kuan ramang kunto, kanang mass absolution, ginahan ko kanang yung kumpisal na tinuod. Siya, believe that you are clean. Ana siya nako, niya, kay Redemptorist priest man to siya. Usahay magod ang pari sa dila, di sa Redemptorist priest, dili sa ngunana. Pero, siya, believe that you are clean. Iko, unya, Father, kung naa ko'y mortal sin, ako siyang giinan siya, believe that you are clean. Yaman to, iya kong i-explikaran na naa sila yung authority bilang sa Vatican. Ang Redemptorist priest. Mo day nang daghan kay mato sa Redemptorist hasta Baklaran sa Manila. Daghan kay mapuno gyud magkonsiso.
Kasi sila di mo na authority ana. Oh, so mo mo subod di mo anak pang-pisal dito sa Redemptoris. Aron masulti ninyo tanan ilistadaan mo, ilistadaan. Naam na sila ang ilang listahan baya. Kumplito sa, no? Kumplito sa mga tanan. Oh, pero kung naapagitay sa ngawa dito sa ilang isuhat, ato nagyung andaman daan kay pero sa dang pare o kung naapa mo sa la wa naapi dito sa tuan. Diba? Masulti na yun nato. So, whether big or small, ang sala, it is totally incompatible to a relationship with God. Bisag gamay nga sala, bisag dako nga sala, madaot na tong relasyon sa Diyos. No? It is incompatible. Pero naagi mga dagko kay mga sala na ginahanglan gyud nato ikumpisal o isalikway. These are kanang mga specific sins that we need to renounce. Ang number one ani is non-Christian religious involvement such as Freemasonry, New Age movement, transcendental meditation, kung soy apil gani ani yoga, no? Non-Christian religious involvement. Maulan ni ang common aside from kanang joining the religions nga dili lahi ang God ba. Dili si Jesus, dili si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Na amang God like Islam, Buddhism, Hinduism, daghan na sila na kana na sila non-Christian religious involvement. Bisag ang Iglesia ni Cristo. Kay Iglesia ni Cristo na, pero dili God si Cristo ha. Nila dili na si Marcoleta gani gusto man siya na tangtangon ang mga crucifix sa mga mo toy law nga usa nga giko ani Marcoleta nga tangtangon ang mga crucifix sa ospital. Kaya diba sa mga hospital, labi na ng mga madre, ang gada, na ang crucifix. Kaya mo na iyang law nga gipas, nga panangtangon na tanan. Oh, kaya sila, Iglesia ni Cristo man siya. Dili na sila o mga anak. Kaya dili na nila God si Jesus. So, ang Freemasonry, kana na asang mga kulto-kulto sama sa PBMA, ni Cleo, okay ba man mo nga kultura gyud na dili gyud na ang ilang Ginoo ang si Cleo man unya ang kanang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy kuan sa na against na sa kuan kanang atong faith. So si Kibuloy ningon siya nga siya gyud kuno ang appointed son of God. Siya appointed son of God niya. Di na pag-iusan niya, maminaw magkuanan niya kay niya panulti oy. Niingon siya nga dili na kuno siya appointed son of God. Almighty God na kuno siya. Kaya nag-exchange kuno sila ni God. Na ako ganitong di ko ang recording ato. Akong gipadungog sa among elders diri sila Brad Pito, Sister Lodi. Pertig nilang pangatawag na unsa naman na siya. Ningon galing siya, Almighty God siya, pwede gani kuno nga iyang iyang palinugan ang Pilipinas, naarang kuno siya push button. Dagan sa kay mailad. Ngano sa nano nga mailad sa danuban. Ang Freemasonry usa ni ka organization, no, murag fraternity, daghan ba sa atong mga doctors, judges nga membro sa Freemasonry. Ang atong mga hero, silang tanan membro sa Freemasonry. Si Rizal ra ang renounce. Si Rizal ra murag na nailhan nga Freemason kay ni-renounce man. Pero ang uban, bisag silang Bonifacio, silang Aguinaldo, silang tanan, Freemason silang tanan, kay uso man to ato ilang panahon. Pero kana na ang mga
ordinaryong membro, wa kay ba usay roots sa Freemasonry. Musud lang na sila anang organisasyon na, kuan magani na, ask one to be one. Dili sila mo offer nimo. Ikaw gyud kinahanglan mo ask kanila nga ganahan ko mo membro ninyo. Ask one to be one nilang motto. Kanang ang mga tao magud wa kay bawo nga kanang satanic ang Freemasonry. Wa sila kay bawo sa roots ana. Si Pike ang katong ilahang kanang founder na ato siya black book niya ang gisuwat dito ingon siya, my God is Beelzebul and my enemy is Adonai. Makabasa ra gud ana ang mga membro pero unsa sila kaila kinsa si Beelzebul kinsa si Adonai. Sa inyong tan-aw kinsa man si Beelzebul? Yes, si Satan. Siya, my God is Beelzebul. And my enemy is Adonai. Who is Adonai? God. Adonai is Jesus Christ. It's another name for Jesus Christ. In fact, mauna yung usa ka name na powerful guys na tanan sa atong kinabuhi. We call on Adonai. That is Jesus Christ. So, kanang wa lang na sila kahibaw, ana, no? Ang iya pag-ingon, my enemy is, my God is Beelzebul, who is the prince of light, and my enemy is Adonai, who is the prince of darkness. Ibali niya. Ibali niya. Muna na ang ilang mga top leaders, may kahibaw kay murang nag-fraternity nga na ay, unsa na, kanang initiation niya mag-anam kataas imong ranggo. Igabot nimo sa 32nd, 33rd degree, kanang sa 32nd degree, kanang paludon sa crucifix. Niingon tong nagstorya bitaw gipastorya siya sa kuan sa Couples for Christ sa teaching life. Din siya makaluwa na lang gyud kuno ka kay na brainwash na maka from the beginning. Siya mura na kuno sayon. Kanya pero ka 33rd degree mao nang mangawat sila o mangawat sila og hostia kanang consecrated gyud nga host. Roman Catholic host radio dili nang sa Protestante kay simbol naman na ang ato kuan man na si Jesus gina di ba? His kuan body, blood, soul, divinity, di ba? Ya gibaw ka sa ilang buhaton mo nang sila na igakuan anang kanang communion by hand. Sila ga-initiate ana kay pagkaman ilang man ang makawat na ilang di padmi nila ibutang sila baba makawat nila ilang buhaton na ilang ang tunog-tunuban mo na ilang initiation mao na so kanang Freemasonry mura ra gyud dili kuan mura ra gyud organization ra pero kuyaw ka is natanan mo na nga mga pare dili nila ipalubong sa Catholic Cemetery kung Freemason. Naa sila reason na satanic mangguna na ang group. Unya kanang dili sila mo baptize kung anak o Freemason, di ba? Unya kanang New Age movement and transcendental meditation naamong sila mga mantra. Sa kanang dili ta kasabot bitaw na sila murag yam-yam. No? So, but basically, ang ilang gitudlo, walay Diyos. Gitang mga tao na ang Diyos. So, mao na ilang gitudlo diha sa kuan. Sa kanang mga New Age movement, mga transcendental meditation. So, I think yoga is also part. Kay naabi na sila mantra-mantra na mga chant-chant. Kana na amo ay kuyaw kanang mga ingon ana. Kay usually exercise man ang yoga gyud ya murag maayo pud siya para sa lawas. Pero ang kanang ilang mga mantra. Isod na dili na lang yung apil-apil anang mga munsa na iyam-yam. Kanya ang kaning feng shui, it's the science of arranging things, no? Ipwesto lang ang mga butang, no? Aron sulod ko no ang swerte sa bahay.
Pero kung nakahinumdum mo sa salida ni Chris Aquino before, katong pungsoy, di ba, na siya salida ana, niya naka-remember mo anang bagwa, kibaw mo anang bagwa, o kanabitang murag mirror sa tunga, niya na ay kuan, tagunal mo siguro na nga kuan, na red ang color, asa man ibutang. Butahan, o bright, good kaayo, kay bahog yun na, asa ibutang. Pagpaswerte lagi ko no, aron ang malas ko no, dili mo sud sa imong bay. Kay mo rebound unya mo ang malas musud na tala mo rebound mo adto dito sa balay sa imong silingan. O nya okay ka na nga imong silingan mo masudlan sa malas. Ikaw niya kung blessings ni Lord ang musud, mo rebound pod. Tabla. No, mo na naalisod sa kaayo nas nga tanan nga matutuo sa anak nila. No, so kaning kuan kato sila mauto sila ang mga non-Christian religious involvement, no, nga bawal lista pwede as Christian Catholic. Kuan man na, that's the same God ang born again. Kuan na silang mga born again, si Jesus ang ilang God, pero dili sila mo acknowledge ni Mama Mary. In fact, ang uban dalagot pag yun ni Mama Mary mo sa hibong ito kuan na maglagot na daw silang Mama Mary. Kay kita ko ng mga Catholic na totoo. Murag ana ang ilahang kuan ba. So ang next, spiritualism and the occult. Spiritualism and the occult. Lain po din niya sila, no? Sa Leviticus, niingon si God, if a person turns to mediums and necromancers, boring after them, I will set my face against that person and I will cut him off from among his people. Grabe ang gisulti sa Ginoong aning mga kanang occultism, no? Mediums and necromancers. Ang gihisgot sa Leviticus mao ang tao nga nakigambigit sa mga butang o patuo nga offensive, dili makapahimuot sa Dios. This includes witchcraft o barang, fortune telling, sama sa pahimalad o baraha, no? Seances or divination o pagtawag sa mga patay o kautang spirito o pagduwa sa spirit of the glass using ang kanang Ouija boards pod, using amulets or talisman, kanang habak, no? O paggamit sa ating habak. Witchcraft, una siya ang barang o voodoo, no? Kita ganahan man kaayo ta nga never attempt ko to do this basin mo sumbalik ra sa nato. Kay kung kana bitang imong gipabarang, no, nya maayo di ito nga tao, sige di ito ampo ang imong barang para niya mo sumbalik nimo. O ingon anak na naa siya, pero kay ba mata nga dautan yun na naalabi na kung ang purpose pa yun, di ba? So ang fortune telling o pahimalad niya kita ganahan kay taan tag-anon ang atong mga future, no? Enjoy kay taan na ako sa una gani na ay mahimalad, sige tanawa ko no akong kuan. Hindi na maayo. Baraha o sige ba ibaraha ko, no? Pero wa may tao nga makatag-an sa atong kaumaon, no? Diyos ra ang makatag-an ana. Diyos ra nakahibaw, dili tag-an hibaw di siya. Kanang tawhana nga kuan na sulti-sulti sa atong future, nakikompetensya na sa Diyos. No, so another is kaning seances o divination. Ang pagduwa sa spirit of the glass o Ouija board, no? Aron mutawag sa mga ilang mga kailang patay na, no? Dili ra bagyo na sila ang mutubag. Ang mutubag ana ang demonyo.
ang evil spirit mo igatubag nimo. Dili na ang inyong tao nga gitawag kay kanang patay tuwa naman na sa iyang destinasyon, tuwa naman na sa purgatorio, sa langit o sa impierno, ano na siya di na nakatubag nato. Evil spirits na gyud ang mutubag nato. Pagpakaroon ingnon lang sila nga mao na ang imong gitawag. No, so dili gyud maayo. Nya kaning amulet. Ngano man nga sayop man ang musulod ta og habak. Ano man gid sad nga musulod man sa tag-habak para proteksyon. Isa may protektahan ang kidlat ko no. Dito may ko sa kidlat. Unsa man na ay. Ang Diyos may mohatag og proteksyon nato. Kana noon ma-prone noon ka sa mga ingana no. Kanang mga kilat diha or mga whatever. Ya. Dahil kasagaran no maingon nga oy kanang ako sige mapunta ampo sa Dios nya wa magyuko ana niya lungga no. Na ang Dios usahay gusto na gyud kaayos nga tanan nga mohatag sa imong gi-pray. Pero inighatag sa Dios sa blessing mo ato man sa habak mo rebound dayo. Dili mo suod ang blessing. Dili makasulod ang blessing sa tawo nga naay habak. Mao gyud na. Ug naataan ang mga tuo ingon ana dili sulod ang blessing sa atong kinabuhi. Next. Sexual wrongdoing. Apil na ani ang premarital o extramarital sex. Kini atong istoryahan na kanang mga dagko kay sala nga kinahanglan na gyud sa likway ha. Adultery o pagpanapaw, active homosexuality o pagpamayos. No, ang kani manggong kuan yun sila nga asa di ay bayot ra ba niya akong anak nga anak. Dili man sa nga bayot ang imong anak nasayop na siya tan-aw sa iyang gender pero dili na niya ang pagpamayot pareha ra gud sa mga straight ang mga laki nga mangkuan mang chicks dito magkuan og mga kirida sala na di ba? Sala na sa straight, sala ko na sa bayot kung naa sila ka kuan ka sexual affair. No? So pareho ra ang pagkabayot dili maoy sala. Dili na siya sala. Ang pagpamayot maoy sala. Kung tumboy ang pagkatumboy dili sala. Niya ang pagbuhat og daot ang isip tumboy mo na ang sala, no? So kung bayot ang usa ka tawo, usa ka membro sa LGBT dili sala ang iyang pagkatao. Dili ang iyang pagkabayot mo sala. Actually sa Biblia, duha ra ka species sa tao ang gihimo sa Dios. Kanang uban nga kuan na third sex, unang-una ra na nila. Di na mao, di gyud na tinuod kay ang gihimo sa tao duha ra gyud male and female, di ba? Male and female. Ang premarital o extramarital affairs is incompatible with God's teachings. So it's a sin. No, so ang next, serious crimes. Serious crimes such as murder, rape, kidnapping, robbery, corruption, ug abortion. Klaro kaayo nung sala. Kikibaw man ta nga dautan gyud na ang kidnap, manulis, no? Ang corrupt gani sus grabe kay kadaghan, no? Wa man tingali sila kibaw nga sa na. Klaro man kay nga sa na oy ug kaning abortion. Ang kaning abortion murag daghan ni kay ang murag nahimong normal karon. In fact kung kita ay naidepekto ang bata, abort na ni nato kay naidepekto ang bata murag sayon-sayonon ra gid ba? Ang uban maingon nga kuan man na kanang dugog pa man di pa man tao.
O dili ra ba kay sa Jeremiah chapter 1 verse 5 niingon, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Wa pa gani ta maporma sa sabakan sa atong inahan, nakaila na ang Dios nato, no? Kanya maingon po ang mga babae nga my body, my choice. Sakto ba na? My body, my choice. Pwede na lang di mong patyon ang bata. That's not your body. That's another person. Imo na nang murder. Murdering the helpless ang abortion. Murdering the helpless kay may pag imong gipatay ang dako na kay mo kuan musukol. Hindi gud kasukol in taon ng gamayng bata. Di murder. So si Julia Kim gani iya magitong gipakita nga kuan kanang unsa gyud ka sakit para sa bata ng kuan dahil sige go ni ko gibayo si Julia Kim kaning missionary bitaw. Mommy, please don't kill me. Ana biluoy kaayo makahilak tang tan-aw. Next, specific sins we need to renounce gihapon na. Apil ang drunkenness o paghubog-hubog. Apil na o ang paggamit sa droga. No, nga kanang rampant ka sa Philippines, nga daghan kaayog palahubog. O sila gibaw nga dakong sa ng pagkapalahubog. Ang atong lawas isip binunyagan mo ang templo sa Espiritu Santo. Sala ang pag-abuso sa lawas. Temple of the Holy Spirit. Kinahanglan irespeto nato ang alcoholic o hard drinks o ang droga, gitawag man na sila mga spirits, di ba? Spirits. Nga nung gitawag man na sila spirit, kay mga daotang espiritu man na sila. Daotang espiritu, musulod sa lawas sa tao. O kung naay daotang espiritu nga nakasulod, no? Most likely, makabuhat po ito dautan. No? Most likely, makabuhat. Mao nga ang mga sala na kinahanglan natong ikumpisal o isalikway aron himpit ang atong paghinulsol, apil na sila. Apil na sila kung naatay na. Mga babae, manggutaw, man tingali palahubog kaayo ng babae. Panagsara. Panagsara. So, unsay angay natong buhaton aron makapaghinulsol. We surrender to Jesus as Lord of our lives and ask for His forgiveness. Maunay atong buhaton aron ta makapaghinulsol. Pangayoon nato ang kapasayloan sa Dios. Buutan ang Dios og maluluyon. Sa 1 John chapter 1 verse 9 niingon, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad nga buhaton ang matarong ug mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug maghinlo sa tanan tang kalapasan. No, so it's so easy. We just ask for forgiveness from God, ihatag niya dayon. Basta sincere ang atong kasing-kasing na nangayo tag pasaylo. It must be clear that repentance only becomes complete under the Lordship of Jesus Christ. No? Dili ta mangitag lain. So, mauto ha ang mga sala pila to sila kabuok na lima, no? Ang kuan, ang mga sala nga kinahanglan nato isalikway. Mga kuan to kanang lisod ka ito nga mga sala. In fact, pareha ng abortion. Ang mga pare sa Santo Rosario maingon gyud nga ang pagkumpisal ninyo adto sa obispo. Diba? Kadaghan na nga ang kumpisal dito mo gawas nga nagsilak kay di mo sugot gani ang pare nga iyang masayuon. Kay kinahanglan og obispo. Pero ang redemptorist baya sayon ra na sila. So mas maayo nga adto na lang gyud. Kay ang uban wa man gud na sila gi-allow sa bakugan. Nya ang ilang ruling mas bugat.
para sa kaning mga dagkok na sala, obispo na yung pasaylo. So, there are two essential characteristics of repentance. Nakita na ninyo, it's honesty and humility. Saan na ito pag-repent? You have to be honest and you have to be humble. So, be honest. Pag matinud-anon, dawaton nato nakita dunay sala sa atong kinabuhi. Amo yung mga tao mingon no. 40 ka tuig nang wa ka kumpisal atong hangyoon nga mangumpisal. So may akong ikumpisal, oy wa man koy sala. Higa ko niya 40 ka tuig. Pag siya sala, kita gani nga sige taga kumpisal na amon tay dagang sala. Ang taong mingon nga wa siya sala, daghan nagsala, pero wa lang siya kahibaw nga sala na naa. Murag para niya, wa rato. No, siya kahibaw siyang gibuhat. Ako baya sa una, kanang dinha man ko'y kuan negosyo nga gibilin sa akong bana before may kanang nagbuwag ba. Gakautang-utang ko adto kay wa man ko'y labot ko atong negosyoha sa dinha pa siya. Murag higyo ko niya paapilon ba, niya asawaan na siya. Pero nagkalisod yun ko maayo sa negosyo. Nagkautang-utang yun ko. Kanya, ang akong pangutang, no, kanang sa mga kaparintihan, ana, sa mga kaila, ana niya. Kadugayan, dito na sa 5-6, kay ang akong buhaton, kitahay na ako'y utang ani. Mangutang ko, aron ibayad ato. Hindi, wala nasag ko. No. Kunya nagka-patong-patong ana ba nga ibayad diri, utang diri, bayad diri ato. Wala man, lisod naman kayo sa tanan, nabot na 5-6. Lisod na kayo sa tanan, kaya dako ba kayo kuan, mark up ang mga 5-6, ang ilang interest. Kunya, kuan, binahiningon ako nga, ala, uy, ka nang, sala naman ng mangutang kag 5-6. Ako sa napurat ko, uy, naamang ko yung sala ng utang kung 5-6, katong pa 5-6 na nako, mautoy na kasala. Okay, siya may profiteering, di man ako. Ako na agad ko'y panginahanglan, maong nangutang ko. May pakay kumurason, no? Pero wasa ko kay Bao nga, kung wa ko nangutang niya, di siya kasala. Ako'y datod niya siyang pagpakasala. Niya ang worst, unsa pag yun, ang worst thing, ana, naway pagsalig sa Diyos. Kaya ang unahon yun nato pangayo ang Diyos. Siya may atong hangyoon. Dili nga mo, karakaratag ato umutang ko ari niya kay kuan aron ko makabayad ang Diyos din mo ay atong unahon. No? Kanang kung naatay pagsalig sa Diyos, He will always help us. No? Pero kita, muna, why pagsalig sa Diyos? Munang mapuno na noon sa utang sa mo. So, exercise humility. Bansaya ang pagka-mapahiugsanon. Ablihon nato ang atong dughan sa pagbag-o sa atong inabuhi. Kung naatay kung ana nga problema, we have to change, no? Dawaton nato ang tabang sa Diyos. Ayaw paghandom nga ang pagbago mahimo nato sa atong mga galingong paningkamot. Dili gyud na siya mahimo, no? Especially kung kuana lisod na kaayo. Dili ta makausab sa atong kinabuhi kung walay tabang sa Dios. Bisag unsaon nato ka maayong laki, bisag unsa ta ka bright, wa tay mahimo kung dili mo tugot ang Dios. Tanan natong buhaton we have to have the kanang go signal ni Lord. Ang desisyon dili gyud magikan nato, magikan gyud niya. Ingon ana yun ang sakto. Ang Ginoo grabe kay na siya motabang actually kung sincerely nangayo kaniya. Kani adto ni-resign ko atong akong trabaho kay nasakit ang akong inikanan. Sila naging duha ang first
usaray ng sakit, so sige na ihapon to work. Pero nasakit na ang duha, ako nihangyo na ko sa office na mga mag-freelance design na lang ko. Kay aron makabantay ko sa akong ginikanan, kay ako rin ni adinhi sa kuan kanang Cebu bitaw. Ang akong igsuon to sa Amerika mo padala siya kwarta mga hospital. Pero akong abagsag ko unya ang ako kanang gikan sa akong freelance design na adto, so dili permanent ang ako ang makuha nga kwarta. There was a time na hospital og dugay ang duha na ako kagibikanan yun. Unya pagkahuman ayo na unta akong inahan, ang akong amahan wa pa gyud siya na ayo, no? So kanang finally, so sa tantong hinangyo na mo nga mukaon si di mo gud mukaon maong mag-deteriorate gud ang iyang health. Na arang-arang na gud siya na ingon ang doktor, sige dadaan na lang nasa inyong bahay kay murag na naman may usa ka poste din sa hospital o sa kadampo sa among gibayran. O sige dadon na ninyo sa gawas, so magbayad na ko unta o kuan sus ang akong ibayad kay nakapadana akong sister kuwang mag 10,000 di ako na tong part unta mo mong gyud ko di ko saon maninang ko yung ganahan kay ko nga makagawas na kay aron di na mag-continue bitaw ang mga sus daghan gyud kaayo og kanang mga kuan pag yun mga ma-add up kung naa ka di lang ang room, di ba? Di lang ang room hasta ang mga kanang pag-adto sa doktor, ang mga medisina nga dapat ana may itong makagawas na gyud oy nagbuol gyud ko unsaon ako ni naaman dito sa Perpetual man may naamay kuan naamay chapel early in the morning naamay kuan kanang misa dito ko sa kuan misa at sige dyan po hamyo nga please Lord taga in town gyud ko 10,000 Lord kay gikinahanglan gyud ako kaayo sinatanan kanya nagtuo gid ang akong luha mura gid naluoy na ko ang pare pagkuan gitagaan ko niya ang kanang iyang gi-consecrate nga host mo iyang gi pagkadawat na ko kay kuan na healing kay na if, for example kanang iyang pinikas na ko mo iyang hatag nimo it will heal you kanya kuan kanang lipay ko adto pero despite that sige gyud to akong luha kay wa man gyud ko way nga asa ko manguha og 10,000 nya makagawas taman unta paggawas na ko dito sa chapel nakita ko akong amiga nga gikan sa Manila ba doon siya na kung Jesus nangita gyud ko nimo may gani dito ko sa inyong bahay ingon nga niya mo sa hospital ingana ko uy naabot de kay siya nangita ko nimo pinako ihatag nimo kung sa may imong ihatag nako, tunulan ko 12,000. Ikan pag yun ko dito, naghangyo dito. Ang ihatag nako na ay extra, kabayad yun ko 10,000. So, ingon anak kabuutan ang Ginoo. So, all we have to do is trust Him. Ang kaingnon nun manggani ko, attend may ako. Sige na lang, oy kay para nini ai kuan i-add up kung unsa pay basig na apa ninyo, dinhapag gyud may kanang baliton nun. Pero inaana si Lord many times naka-experience ko og mga ingon ana. Grabe kayang kaayo niya. If we only pray to Him. Dili maguna ang ubang tao patabang na to unahon din si Lord and He will just kung naamang gani laing tao nga makatabang nato iyang ibutang sa atong una kung kinsa na He speaks to us. He speaks to us. It's true. Ay baw mo kanang ako si Mama Mary speaks to me with her voice. Kadungog ko sa time nga lisod kay ko sa time nga daghan kong problema makadungog ko ni Mama Mary karon dili na murag less na siguro akong problema kay di naman si Mama Mary nga iya yung voice nindot kay voice how many times ko nakadungog sa iyang voice very soothing to hear her voice no so ang next ang repentance it requires faith. Murag taas na akong to, no? Pero kato nga pa lang to kay faith. Ano sa faith.
Sorry ha, gigutom na mo diha. Wala pa. Repentance requires faith. Sa Acts 20, verse 21, maingon, I earnestly bear witness for both Jews and Greeks to repentance before God and to faith in our Lord Jesus. Ang paghinulsol, mahimo lang yung hingpit, no? Human sa bugos na paglikay sa unsa man dautan at ubangan sa Dios ug ang pagdawat kang Hesus isip Ginoo ug manunubos. So kinahanglan og faith. Faith not just faith na bisag kang kinsa, but faith in Jesus Christ. Faith in our God, our Savior. Muna yung kinahanglan. No? Next. Ang pagdawat kang Jesus sa atong kinabuhi, nagkinahanglan o pagtuo, di ba? Kadawat, pagutag, wa tay pagtuo. Ang pagtuo nga atong gihisgutan karon, pagtuo dili sa bisan unsa nga butang or tawo, ba? Kay bawo na mo nga pagtuo kang Hesus Kristo isip atong Dios Ginoo ug manunubos. That is the faith that is required. So, next. So, what is faith? Ang pagtuo mao ang pagsagop sa ebanghelyo, ang maayong balita sa atong kaluwasan diha ni Kristo. Ang pagtuo mao ang pagdawat sa magsasangyaw na si Jesus sa mensahe nga iyang gidala. Ang pagtuo dili pagdawat sulod sa atong hunahuna, kung dili sulod gyud sa atong kasing-kasing nga si Jesus mao ang atong personal nga mangluluwas nga naghatag kanato og kalinaw sa kinabuhi. Lord Jesus gives us peace, kalinaw ang iyang gihatag nato. Next. Faith. Dito na ano. Faith is being sure of what we hope for and being certain of what we cannot see. Being sure of what we hope for and being certain bisag wa ta kakita, no? Sa ato pa ang pagtuo nakakita sa unsay dili makita. Next. Ang pagtuo usa ka personal nga lihok ug desisyon ug adunay ubay-ubay nga aspeto. Sa Revelations chapter 3 verse 20 miingon si Jesus, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya. Kita mo na si Jesus nagtuktok sa pultahan, no? Kanang naa sa screen usa na siya ka painting, no? Di na to'y tao nga ni duol sa artist, namingon siya nga, bay, kanang imong painting na amnay sayop. Yun siya nga, naadi ay, siya, usa may sayop ana. Yun siya, kana bang imong doorknob, walay doorknob? Mayang gingon. Oh, wala bitaw, no? Siya walay doorknob. Ito bagpod ang artist, ningon siya nga, ang pultahan, siya ako nang gituyo. Siya kay ang pultahan, gasimbolo na sa kasing-kasing sa tao nga gituktok ni Jesus. Yun siya, ang doorknob tuwa sa sulod. Kay ang tagbalay ra ang magbuot kung moabli siya sa iyang kasing-kasing ni Jesus. May ang explanation, ana, which is correct. Next. Ang pagtuo mao'y timailhan kung giunsa nato pag-abli ang puntahan sa atong kasing-kasing para kag Jesus. Muna siya timailhan, no? Are we really willing to open our hearts to the Lord? Our decision, or rather our willingness to open our hearts to Jesus, depends on our faith. Depends on our faith on Him. Ang pagtuo usa ka definite
o matinaw nga lihok. Kinahanglan natong ablihan ang pultahan sa atong kasing-kasing kung gusto ta nga si Jesus mosulod sa atong kinabuhi. No? Ablihan gyud nato kung gusto ta nga mosulod siya sa atong kinabuhi. Next. Ang pagtuo usa ka individual o kinaugalingon nga lihok. Ang ato rang kaugalingon ang makahukom sa pag-abli sa pultahan. Walay laing makahukom para nato. Next. Ang pagtuo usa ka deliberate o inanay nga lihok. Dili kinahanglan nga kita magulat og milagro o makapakurat nga kasinatian aron kita mapugos pag-abli sa atong pultahan. Sa pultahan sa atong kasing-kasing. Nakahibalo naman ta nga kita si Jesus nagpulat dito sa gawas, no? Next. Ang pagtuo usa ka urgent o dinalian nga lihok. Walay kasiguraduhan ang kaugmaon o ang panahon, lumalabay lang. Dunay uban nga matulog lang, di nakamata. Pareha atong artista no nga si Rico yan, makainumdum gyud ko niya nga natuog ra siya ni wala nakamata. No, wa sa taghibaw na to oy. Di ba? So dinalian nga lihok nini ang pagtuo. Wa gani ta makahibaw nga inigawas nato dinhi, itabog nato sa daan maligsan ta, impas. Di ba? So kana na it is an urgent act, urgent good. Next. Ang pagtuo usa ka indispensable o kinahanglanon gayud nga lihok. Usa ka bahin kini sa atong double action response sa Dios. Diba sa ingon ko na ganina, repentance and faith is our double action response to God. Mao kini ang kinahanglan aron kita makadawat sa tanang bisaad sa Dios kanato. Ang pagtuo mao ang pagsalig sa Dios. Because of repentance, God has promised us a new life. Faith is accepting that life and letting God show us how to live it. Repentance and faith are inseparable. Indeed, we cannot have one without the other. So note the rewards of repentance and faith. Ang saad sa Ginoo kung kita adunay pagtuo o paghinulsol, usa ka saad sa kaluwasan sa sala, kaluwasan batok sa dautan ug kaluwasan sa kamatayon. Saad usab kini sa bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo, kapasayloan sa sala o kinabuhing dayon. Forgiveness and salvation are the rewards of repentance and faith. Forgiveness and salvation. So next, God's call. Jesus sounded the call to repentance and faith 2,000 years ago. It is the same call to us today. Duha ka libo katuig na ang milabay, sukad mitawag si Jesus sa paghinulsol o pagtuo. Katong akong gibasa ganina. First na itong nagibasa. Karon sa atong panahon, si Mama Mary sa iyang mga apparitions, nagpakita sa mga visionaries, o kanunay nag-auhag kanato sa pag-ampo, paghinulsol, o pagdawat sa mga pulong sa iyang anak nga si Jesus. Maulang gihapon ang iyang auhag sa tanan. Pray, repent, put your faith in my Son, Jesus. Hinaot pa unta nga puno sa pagtuo sama kang Mama Mary, maingon ta, behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. May God be praised. Karon magkuan ta reflection. Will you accept the call to repent and believe in Jesus? Will you? Nangatug naman mo. Boring ba? Will you accept the call to repent and believe in Jesus? Yes.
Okay, so let us have a few moments of reflection. In a prayerful mood, let us put ourselves in the presence of the Lord and Savior and ask forgiveness for our shortcomings. Now, silently ask forgiveness for the shortcomings. Yeah. Let us reflect on the areas of our life that we need to change and lift them up to the Lord. Una-huna, unsa man sa area sa inyong kinabuhi nga kinahanglan ninyo usbon, you lift them up to the Lord. No? Let us recognize that we are weak and we need the grace of God to help us through this time of change. We need the strength of God to see us through. So, music ministry, atong kantahon ang kuan. Ano sa to? Sige, so during this time, in a prayerful mood, we will ask for forgiveness silently lang. Unya, i-lift up ang kuan, mga areas in your lives that we need to change. Ang kuno nato na kay kinahanglan usbon sa atong kinabuhi, kita magyud tanan wa man perfect nga tao, no? We need the strength of God to see us. Change. Tell the Lord. Let us acknowledge that we are weak. We need His grace. Let us resolve to grow in faith and ask God to increase our faith. Let us offer to God our commitment to do our best, to repent, and believe that He is here to be our Lord and Savior, and hope in the promise that He will always be there for us. Continue to pray. Heavenly Father, we adore you, we praise and worship you, for you are a loving and merciful God. We acknowledge that you are the Lord of our lives, and we are nothing without you. We are weak, and so we need your strength in our lives, dearest Lord. Thank you, Father, for your presence here today, for sending to us these participants to listen to your words and to inspire us in our service. Thank you for always forgiving our sins, for releasing all of us from the bondage of sin and evil wrongdoings.
We pray that you will continue to grant us the grace of true repentance, so that always we may live according to your holy will. As we renounce these errors and sins from our lives and commit to be faithful to you, dear God, please grant us the gift of powerful faith, so that we may live within the light of your majesty and radiant love, transforming our lives and blessing our families with your peace. Mother Mary, you are the first handmaid. We ask you to intercede for us from this day onwards, so that in His merciful love, God will guide us, provide for us, and mold us to His image as we entrust our lives into His care, and rely on the promise that He will always be with us for the rest of our days, for His glory and for our salvation. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat sa panahon. Thank you, sis. Salamat, Bang.